Magandang araw mga idol. Ang hindi natuloy at hindi namin narating sa unang subok namin tumungo sa napakagandang lugar dito sa Cordillera Mountain Province. At ngayon, susubukan natin muling balikan ang lugar na halos hindi namin marating dahil sa ulan, landslide at sama ng panahon. Ngayon, muli nating balikan ang Sagada. Yan mga idol, nasa area na tayo ng Atok, Benguet, no? Dito na ako nag-start ng ating vlog. So ayan, ay parang nagbabadya na naman yung sa mga panahon, parang ulan na naman. Para matatake to din yung panahon nung dating pumunta tayo dito sana wag naman, sana wag naman. Yung angas ng ulan tapos tuloy pa rin yung biyahe namin kahit na bumabaha na sa daan. Yan mga idol, chill lang yung rides natin this day. Sana makarating kami sa aming pupuntahan. Na naman, muna ganun din. Ayan mga idol, dahil hindi na tayo papayag na muling mangyari yung nakaraan, hindi tayo nakatuloy. Eto, at aalis na tayo. Tuloy-tuloy na to. Kailangan makarating kami ng Sagada. Ano man ang mangyari. Siyempre, ito na yung pagkakataon namin na makarating doon, no? Kaya kahit na lumakas pa yung ulan na yan, sana wag lang magka-landslide. para naman makarating kami ng maayos. Okay lang yung ulan na to. Ang problema yan. Yan. Presko, lalong lumamig. Ang lamig. So yan, sana makarating talaga tayo. Yan. Wow, ang lamig talaga. Ang lamig na nga eh, umulan pa. Pero okay lang. Chill, dandahan lang tayo, dandahan lang sa pag-rise, lalo na pag maulan. Lalo na dito sa Mountain Province, no. Alam niyo naman, puro paliko, kurbada yung daan, kaya iba yung pag-iingat lang. Dahan-dahan lang sa pag mamaneho ng motor. Ayan. Always lang tayong nakafocus, no, sa daan natin kasi minsan mayroong mga sira-sirang daan, may mga hukay ng konti, may mga, alam nyo na, basta nakafocus lang tayo sa dinadaanan natin para safe tayo. Yan mga karide. Ang ating mga kasama pala ngayon mga idol ay yung dati kong kasama nung first namin attempt na pumunta dito sa Sagada. Yung husband and wife na si Jeblen at Taytay. At meron tayong kasama ngayon, ang ating very own na si Kabalen Geno Cuenco. Shoutout sa iyo, Geno Cuenco. Subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel, idol. Yeah. Of course, kasama din natin ang ating Commander-in-Chief. Ayan, ang ating Mrs. Ayan. At official back rider natin. Ayan. Shoutout sa iyo, ang aking may patay.
na naman. Ayan o. Nakaharang ng mga bato sa gitna ng daan. Nako. Makakalabas kaya tayo nito. Makakadaan kaya tayo nito. Ito na naman tayo. Ayan o. Inayos nila yung mga bato sa kalsada. Mayroon pa dun sa taas. Backhoe yata yun o. Hammer backhoe. Nako. So wait lang tayo mga idol. Ay nako. Ay salamat mga idol. Nakalagpas na rin tayo. Ang mahaba-haba rin yung paghihintay namin dun . So ang ginawa nila pala dun mga idol, tinabi lang nila yung mga bato na nakaharang dun sa kalsada. Bali siguro inaayos nila yon. So tinatabi, nililinis nila yung nakakalat dun sa gitna ng daan habang gina-jackhammer nila. So yun, at nakadaan tayo ng agad. So salamat sa mga talagang mga trabahador doon, no? Tsaka sa mga operator ng bako, talagang ang sisipag nila. Talagang ginawa talaga nila ng paraan. At kahit na yan maulan, delikado, talagang buwis buhay yung mga ginagawa nila. Grabe. Yan, nandito na tayo sa anong bahay na kaya ito. So pasensya na kayo mga idol, hindi ko na alam kung saan na kami. So ayan, so check tayo ng aming mga Google Maps. Yan kasi wala kasing signal, ang hirap. Ayaw lumabas ng aming maps. Wala na kasing signal dito mga idol, kaya so magta-try tayo magtatanong kung saan yung patungong Sagada dito. Ito na yung kanto mga idol, na dalawang kanto ito may pakaliwa, pakanan, kaya magtatanong tayo kung saan dito yung patungong Sagada. Ayan. Ate, saan po dito papuntang Sagada? Rocky. Ate po, Rocky, sige po. Dito po. Diretso lang po yan. Okay, salamat. Salamat po. Ayan mga idol, at dito nga daw yung patungong Sagada, itong pakanan. Yung may tulay na pula dito. Dito tayo dadaan. Ayan mga idol, at malapit na rin tayo sa Sagada. Nasa area na tayo na ng Sagada. So siguro konting konting akyatan na lang to. So tingnan na lang natin. Malapit na tayo, malapit na sa Sagada. Ayaw kasing gumana ng ating Google Maps kasi nga siguro dahil mataas na yung lugar dito, wala tayong signal. Ayaw gumana ng aking data, so kaya tanong-tanong lang kami siguro nito. Pero sigurado dito na yan. So malapit na siguro to mga idol.
mga idol, welcome to Sagada na. Ayun. So nandito na tayo sa Sagada mga idol. Ayun ako. Malapit na tayo mga idol. Kunting tiyaga na lang. Hihihihihi ha. Ayun, at ito na yung baliktad na bahay. Yung tanyag dito na nakabaliktad yung bahay na yan, yung restaurant na yan. So, ayan yan. So, balik daw kami dito bukas. Bukas daw kami mag pasyal dito at kasi kailangan pa natin gumaan ng tourism office. Kasi magpaparegistered pa tayo doon. So, see you na lang tomorrow. Yan, at nakarating na kami dito sa Rocky Valley Inn kung saan kami mag-stay. Yun. Okay, oh. Yan, oh, ang ganda. Okay. Pero kailangan muna namin magpa-registered sa tourism office kaya didiretso muna kami doon mga idol. Okay, tara. O tourism office muna tayo. Yun pong unang gagawin talaga bago tayo tutuloy sa ating tutuluyan dito sa Sagada. Sa tourism office muna para magpa-register tayo. Let's go mga idol. Ayan, balik tayo ng konti at pasobra tayo ng konti. Ayan, dito lang yung tourism nila pagliko mo. Pag kaliwa mo dito, dito na malapit na siya mismo. Yung tourism office nila. So, go. Park muna tayo dito. Ayan mga idol, at natapos na rin kami doon sa tourism office, no? Nagpa-registered na kami doon at eto, nandito na kami sa aming tutuluyan. Ito yung Rocky Valley Inn mga idol. Yan, Inn Cafe. Nandito yan sa Sagada. So, ito at mag-aayos na kami para sa aming mga pagahe at mga pagpahinga na rin. Wow, ang ganda. Ang ganda ng lobby nila, oh. Dito na sa 5th floor kami yan mga idol. Ang ganda ng lobby nila tsaka yung combination ng nung flooring tsaka nung dingding. Talagang kahoy na kahoy yung combination nila. Ito yung room namin mga idol. So, tag-isa kaming room. Thank you kay Jeblen at Tete. Yan. Malaki na rin. Napakaganda. Tsaka nagdalawang bed. Yan. Wow, tsaka masarap dito, talaga malamig dito pag gabi siguro. Ayan, at ito na yung room natin, no? Tutur ko kayo. Medyo makalat lang kasi kadarating lang kasi namin, tsaka basa yung aming mga kapote, kaya yan, puro sabit-sabit muna, kalat-kalat yan. Pero okay naman yung room nila yan. So, dalawang kama, pwedeng 2 katao, 3 katao, ayun, pwede siguro yan. Ito yung sink nila. Tsaka yan, dito lang yan sa sala, kasali siya sa sala. At ito naman yung kanilang CR. Ayan, okay din. Malinis siya at mabango.
Yan. So, ang ganda ng combination ng kulay. Oh, pang malinis talaga. Okay. Yan ang ating commander. Ang ating misis. At dito tayo sa terrace. Punta tayo ng terrace. Yun sa tabi dyan sa J-Blood yan. Punta tayo ng terrace. Ayan o. Ang ganda dito. So, siyempre, nandito tayo sa mataas na parte ng Rocky Valley Inn. Yan. Dito tayo sa 5th floor. Yung mga kasama natin si Geno at si Jeblen. So, napakaganda, malinis dito. Yan, may mga painting pa sila. Yan. Diba? Ayan, at dito naman sa baba, meron silang mga idol, mga mini grocery. Ayan. So, andito na rin lahat pag naka-stay kayo dito. Yan, pwede kayo mag-rent ng rice cooker kung gusto niyo magluto. Ayan. Yan, mga pangalawang araw natin ngayon, mga idol. Sa oras ngayon, 5:20 ng umaga. So, pupunta kami ng Pugo. Ayan, at ngayong umaga natin mga idol, pupunta tayo ng Pugo. Isa yung camping site dito sa Sagada. Ayan, at isa pang inaabangan dun mga idol ay yung Sea of Clouds. Ayan, inaabangan nila yan. Lumalabas daw yun mga madaling araw, kaya madaling araw kami pumunta. Gusto kasi namin makita yung Sea of Clouds. Sana swertehin tayo kasi madalang nun daw nagkakaroon ng ganun eh. Dito na kami, kanto dito. Ito na yung Petron. Papasok kami dito. Medyo maakit lang ito, maahon. Uy, grabe. Pababa, oh. Yan, biglang kayo. Biglang late ng daan, nakakatakot. Ito, Pug view. Okay. O, bagya-bagya, ha. Sige. Sige, go. Ano na ako? Makakalalim niya. Wow. Ayan, mga idol. Ganito yung madadaanan nyo pag pumunta kayo dito. So, ingat-ingat lang si rough road, tsaka bangin yung dito sa bandang kaliwa. Ayan. Medyo nakakatakot po yung daan papunta. Kailangan maano yung preno natin. Nakakatakot na yung daan pagpababa. Medyo sana okay na to. Sana tapos na itong pababa na to. Simentado naman siya. Medyo nag-okay na. Ay maano kapag damitaan. Ayan. Oo naman. Dito na tayo. Mga idol. Ayan.
matatapos na rin tayo doon sa Pugo. At hindi tayo pinalad mga idol na makita yung sea of clouds. Kaya punta naman tayo dito sa isa pang pupuntahan natin, yung inverted house. Tingnan natin mga idol. At doon na tayo mag-aalmusal mga idol. Pero mga riders din to. Baliktad. Bumaliktad yung bahay. Bruce Inasal. Ito na yan. Wow, daming steel. Ayan, at daan muna tayo dito sa Mount Carmel Church ng Sagada. Visit muna tayo dito bago natin ipagpatuloy yung ating pang ibang pupuntahan mga idol. Ang susunod na bibisitahin natin dito mga idol ay ang itong Eco Valley at Hanging Coffins dito sa Sagada mga idol. Ano ko yan kami ngayon naglalakad papuntang Hanging Coffins. Yan dito mga idol ay binibigyan nila kami ng instruction sa mga dapat natin gawin kung nandoon na tayo sa area. Yung mga bawal na hindi dapat. Pagkatapos niyan mga idol ay bibigyan nila tayo ng isang tourist guide. Isang tourist guide sa 10 katao, 10 person. At pagkatapos niyan ay magbabayad din tayo ng 10 pesos per person sa environmental fee natin. Rocky Valley. Dito mga idol, bago tayo makarating doon sa Hanging Coffins ay dadaanan muna natin itong sementeryo dito. Ayan. At dito mga idol, marami nang nakalibing daw dito na mga World War II veterans. Ayan.
nandito na tayo mga idol, bababa tayo dito sa ilalim ng bundok na yan. Malalim yan mga idol. So meron tayong concrete walk stair. Yan. Meron siyang bakal sa gilid. Hanggang dun niya sa baba mga idol. Ang lalim niyan. Ang lalim niyan. Hanggang doon sa baba, makaabot. Dito na yung mga idol, yung Eco Valley. Yan o, yan yung bato na yan. Pag tumayo ko daw dyan at sumigaw ka, babalik yung sound ng kung ano yung sinigaw mo. Yan. Pero mahigpit na ipinagbabawal dito yung sumigaw. Bababa na tayo mga idol niyan sa pinakailalim nito kasi malapit na tayo. Nakikita na namin yung hanging coffins. So yan, tuloy-tuloy lang yung pagbaba namin dito. Talagang malalim yan. Pag pumunta kayo dito, talagang masasaksihan nyo yung taas at lalim ng mga bundok. Hindi, kinina kayo mo. At dito mga idol, may madadaanan kaming maliit na kuweba dito na meron ding mga nakaburol na mga kabaong. So, yan, itatry namin puntahan. Dalawa lang kami. Hindi na kayang akitin to mga idol. Kasama natin kasi medyo ano siya matarik yung daan na to, masikip. Yan o, ang taas. Kaya kami dalawa na lang ng aking kasama si Kabalen. Ginupuin ko ang tumingin dito sa maliit na kuweba na to na may nakaburol na mga kabaong. Tingkid talaga dito sa lalim. At ito na ang mga idol. Nandito na tayo sa mga hanging coffins. At masisilayan na natin ang malapitan. Ayan sila oh. So give respect tayo dito kaya hindi kami masyadong maingay dito. Paano nila nasasampay?
naman idol, punta naman tayo dito sa Lemon Pie House. So tikman natin yung sinasabi nilang lemon pie dito na masarap daw. Papasok tayo. Tara mga idol. Pagkatapos dun mga idol sa lemon pie, ito naglalakad-lakad kami dito sa paligid ito sa may likod ng bayan ng Sagada. So may hinahanap pa kaming ibang pasyalan mga idol. Ayan mga idol, at dito tayo ngayon sa Pitik Wines. Ayan, honesty store po ito mga idol. Yan, pwede kang kumuha ng sa cups, kalahati. Ayan, nakalagay naman half shot, 20 pesos. Pag pinuno mo yung maliit na cups is 40 pesos. So magbabayad ka dyan ng binili mong o sinyat mong wine, honestly. Kung nakailang ka, siyempre mabayaran na mo yun. Okay, so maglalakad-lakad tayo dito hanggang dito sa likod, kasi dito sa likod meron talaga silang store dito na pwede kang bumili ng mga alak nila dito, yung wine nila. Ayan, so ito yung pinaka store nila mga idol, Playhouse Wine Bar. Papasok tayo dito mga idol. So tingnan natin kung ano yung nasa loob. Ayan, so store siya ng this is the finest wine daw dito sa Sagada, no? Masarap to. So tayo natin bumili ng wine nila dito. So yung wine nila dito mga idol, may iba't ibang flavor. So ayan, ito yung mga bags. Kung makabili ka dito sa loob, pwede ka rin bumili ng mga eco bag na yan. Pero kung hindi naman, ilalagay mo na lang sa supot. Meron silang papel na supot para pag may nabili ka, doon mo ilalagay. So syempre magbabayad tayo ng honesty na naman. Meron silang box dyan. Kung magkano yung nabili mo, yung bayaran mo. Kung may sukli ka, pwede ka rin kumuha ng sukli. Kaya honesty. Ito yung mga flavor nila mga idol. May blueberry, may orange, yan, orange, merong bugnay, yan, orange din ulit, tsaka blueberry, tsaka meron silang tape, yan, at guava, yan, masarap din daw yung guava, pero napili ko dyan mga idol is yung blueberry, kasi nasarapan ako eh. Yan, at shortcut na tayo dito mga idol. Hindi ko na videohan yung pagpunta namin, pagdaan namin dito. So dadaan tayo dito sa Sagada Wedding. Yan, tingnan natin kung paano nila ginagawa yung mga souvenirs dito, yung mga tela. Tingnan natin paano nila ginagawa ito mga idol. Ayan, ito yung pinaka-store nila. Yan, pero pupunta tayo doon sa likod, kasi nandun yung mga gumagawa. Ayan, alam niyo mga idol, bago tayo mag video dito sa loob, nagpapaalam muna tayo kasi bawal po talaga. Sa kanila na po yung papayagan tayo. So nagpaalam tayo at pinayagan naman tayo. Ayan, so ayan yung ginagawa nila dito mga idol. Yung gumagawa yan sila ng mga slippers, mga souvenirs, yung mga basta iba-iba. Tsaka yung mga modern clothes nila dyan, dito na ginagawa, yung mga tela. Tingnan nyo naman kung gaano yung kahirap binubuo yung tela dito mga idol. Ang gagaling nila. At yan mga idol, andito na tayo ngayon sa Sagada Brew. Yan, so dito na tayo magdi-dinner mga idol, at
dumidilim na rin, gabi na. So dito na kami magdi-dinner dahil masarap daw yung pagkain dito. At bukas ay uuwi na kami. So tara, tikman natin yung dishes nila dito. Masarap ba talaga? Ayan, ang pinili natin mga idol ay yung traditional food nila na pinikpikan. Yun, para ho itong tinola. Napakasarap po talaga. Yung laman daw nito ng chicken or duck, yung pinupukpok po nila yung laman para po umalo yung dugo dun sa laman. So, nagpapasarap na po yun ng pinikpikan. At isa po nagpapasarap sa pinikpikan ay yung itag. Yun yung salted or smoked meat na hinahalo nila dyan sa pinikpikan. Nako, idol, napakasarap nung tinikman namin. Try nyo po pag napasyal kayo dito sa Sagada Brew. Napakasarap po talaga. That is the traditional food po nila yan. Ayan, good morning mga idol. Ito na yung day 3 namin dito sa Sagada mga idol. At balik na tayo ng Pampanga. Uwi na tayo. At time check 5 o'clock in the morning. So sana makauwi kami ng maayos mga idol. Ang ruta nga pala namin ngayon mga idol ay dito sa kabilang daan patungong Sagada. Kasi nung nakaraan doon tayo dumaan sa main road nila, sa tabi ng ilog. So ngayon susubukan natin tong daan na to para maibad naman. Ay sana puro na lang pababa ito kasi sabi nila matataas na yung daan dito eh. Baka mahirapan yung motor natin. Kaya try natin kung gaano makaganda yung mga tanawin dito. Ayan, medyo lumiliwanag na. Sana makadaan tayo dito ng maliwanag para makita natin yung mga view. Aha. You know? Uy, nasisilayan na namin yung ganda ng daan. Ay, mga bundok. Ayan, may dadaanan tayong tulay. Naku, bakit ito? Kaya naman siguro yan. Tignan natin. Ay, sana kakayanin. Yan. Minanay motor ta. Minanay motor ta mo. Wala. Minanay. Go, go! Yan, yung sinasabi ko. Sinasabi ko mga idol. Taas mo yun? Hirap na yung motor natin. Ang motor ko kasi mga idol, ano lang eh. Novuzay 115. May mau ya? Bawa, mau nih. Ay, may nasok na eh. Sa puntong ito mga idol, hindi na kinaya ng motor ko. Talagang umusok na yung panggilid namin sa sobrang taas. At ayan, bumaba na rin ng aking misis. Talagang umusok na siya dahil nga pinilit ko eh, tinukod ko yung paa ko, pinilit kong inakyat. So malakas yung ikot ng pulley or clutch, yung torque niya, kaya yung belt siguro, yun, uminit, umusok. So ngayon yun, medyo problema nga ito. So yun, hinahanapan ko ng paraan kung pwede pa bang itakbo ito. Ayan mga idol, habang pinapaandar ko siya ng konti-konti, tinutulak ko, naglalakad na yun. Misis ko yan. At sa kabutihan palad, bumalik yung aking kasamang si Kabalen, Geno Cuenco. Ayan, at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Sabi nga niya, clutch lang daw yun.
musok lang dahil sa sobrang taas. So ang ginawa niya, tinulungan niya ako, idol, tinulak niya ako sa pamamagitan ng paa niya. Nakaapak siya dun sa crankcase ng aking panggilid sa aking motor. So habang tumatakbo ako, pinupush niya ako pataas. Ayan mga idol, so maraming salamat sa ating kasamang si Jeno Cuenco. Ayan mga idol, at minabuti na lang ni kabalan natin Jeno yung pumwesto sa likod namin para every time na may mataas na hirap yung motor ko, tinutulungan niya akong makyat. Tulad yan, tinutulak niya ako niyan mga idol sa pamamagitan ng paa niya. Ayan, dahil sa taas talaga dito mga idol, ilang gali pa kayong dadaanan namin. Sana makarating na kami dun sa puro palusong. Uy, patas yun eh. Matas na kasi talaga eh. Ayan mga idol, at medyo naka-recover na yung motor natin. Umakyat na siya ng dahan-dahan lang. At pansinin nyo mga idol, yung parte ng kalsada na to, wala na ako kayong makikitang bundok sa tabi namin, sa harapan namin. Wala na. Nandito na po tayo sa pinakamataas na parte ng kalsada dito sa lugar na to. Ayan mga idol, ganyan kataas dito yung daan sa kabila. Ayan, pansinin nyo mga idol, puro na lang paakyat yan. Wala na tayong makikitang bundok sa gilid namin, sa harapan. Ibig sabihin niya, nandun na kami sa pinakamataas na parte ng bundok na to. Ayan, yung pagmasdan nyo mga idol. Grabe ang taas. Ayan po. Grabe naman yung daan na to. Super. Ayan o. Parang nandun na tayo sa tore. Wow, grabe kataas. Naman. Ayan na. Yan, dito sa parte na to, baka ito na yung palusong. Yan ang mga idol. Itong part na to, ito na yung part siguro na palusong na ito. Pababa na lahat ito. Ngayon, dadanasin na naman natin mga idol ay ang sobrang palusong at pasiko. Ayan mga idol, sikong siko yan mga idol. Ang lalim yan. Kung kanina hirap tayo sa pag-akyat, ngayon naman hirap na tayo niyan sa pababa dahil malalim yan mga idol. Tingnan nyo naman, siko yan. Tsaka dapat nakakondisyon yung preno natin dyan mga idol. Grabe. Ang preno tamang may maho. Wow. Hombre, kasi tingnan nyo naman, kailangan eh. Grabe. Talagang sharp curve. Kung paakyat ka dito, talagang matarik talaga ito. Yung daan na to, ito yung sinasabi nilang part na napakahirap daanan kasi ano siya grabe naman yung pababa pataas at sharp curve talaga ito at na matarik. Yan, ito pababa at palusong tayo, malalo din matarik. Kung mahina yung preno mo dito, talagang bubulusok ka pababa. Kaya yung pagpreno ko dito ay medyo pinipisil-pisil ko lang. Hindi mo dapat i-stay din preno mo dyan kasi iinit yung brake pad mo at yung disc brake. Ito na yung brake shoe mo, kaya pag uminit yung mga yun, hindi na yung kakapit mga idol. Kaya ano lang, medyo pitik-pitikin nyo lang yung preno nyo. Huwag nyo hayaan na bumulusok kayo ng mabilis pababa. Yan, tingnan nyo yung mga curve. Talagang sharp na sharp. Grabe, palusong yan mga idol. Grabe pababa yan, talagang todo yan. Maraming pababa yan.
Nakakatakot yung pagka ano niya, yung pagka disenyo ng Ang geno kasi kaya yan eh. palusong. Kaya importante talaga dito mga idol yung mga preno. Lalo na yung mga automatic Kaya yung ito preno mga takinin. motor. Yan. Tuloy ang gamamay. Sa mga decambio okay lang to eh. Oh, yan oh. Grabe. Ang taas. Tignan nyo naman oh. Grabing pababa. Dadaanan natin pababa. Palusong yan mga idol. Walang hinto yan. Pag mula doon sa Grabe naman dito. kung paakyat kayo Kung dito, dito para tayo dumaan kahapon, Sagada, wala. yan. Patay. pag mula doon sa baba, Oo, paakyat baba. yan, mahaba-haba yan mga idol. Kaya advice ko lang sa inyo kung tutungo kayo dito, yun oh, grabe curve nyo. Grabe. Yan oh. Kung tutungo kayo dito sa Sagada mga idol, doon lang kayo dumaan sa kabilang daan, sa main road talaga, sa tabi ng Hindi ilog. nakapreno kayo nila, ha? Kasi ito talaga mataas ito. Grabe. Wala, tsaka wala na siguro Sa mga talagang sharp way. curve talaga Hindi ko rin dadaanan dumaan. natin. Yan at malapit na tayong Hindi, wala na kayo. Hindi naman magkaya. pababa yan. Dito na Mag-right, tayo sa mag-right Katag, tayo. sa wakas. Nakarating din, natapos din. Ayan, ito na yung tulay. Yung pakanan ba mga idol, papuntang Cervantes. At ito, babalik tayo dito sa dating dinaanan natin. Papuntang Atok, Benguet. Yan. Timing na ng preno. Umali yan. Ayan, nandito na tayo. Naano natin ng isang araw. Yan yung pakaliwa, yun yung tulay na pula. Yun yung main road dito. Yan, dito tayo nang galing. Galing tayong Atok. Yan mga idol at stop over muna tayo dito sa the marvelous half tunnel of the Halsima Highway. Yan. Located lang yan idol sa dito sa Paway Atok, Benguet. Yan. Right. Stop over lang tayo dito mga idol. Ang ganda no? Video ko naman. Ayan, at nandito na tayo mga idol sa bagong gawang viaduct tunnel ng Cannon Road. Ayan, shortcut na tayo. At ang ganda dito. Bagong gawa to mga idol. So safe na tayong dumaan dito niyan sa Cannon Road. Kasi itong part na to palaging nagla-landslide kaya yan, nilagyan nila ng viaduct. So ngayon mga idol at dito ko na siguro tatapusin ang aking mumunting vlog sa ating mumunting channel. Sana subaybayan nyo ako muli sa aking susunod na mga video mga idol. Maraming salamat sa inyong pagsama mga idol.